tagumpay. Taas ang kanang kamay. Okay. So yung pong mga nagtaas ng kamay, ang ibig sabihin, gusto niyong gawin ang susi o ang solusyon patungo sa pananagumpay. Konti na lang. Gusto lang talaga laging pagpapala. Ayaw ko ng kondisyon. Gusto ko lang laging libre. Pag namamalengke kayo, hindi kayo pwedeng hindi magbayad. Hindi po pwedeng magsabi ka na, oh, I'm successful, pero kaaway mo ang Diyos. So, we obey God and we succeed. Ang ating pong teksto ay kukunin natin sa Luke 6, 47 to 49. Pwede ba natin basahin ito sa Tagalog? Habang hinahanap po yung Luke 6, 47 to 49 sa Tagalog, meron lang ako ikukwento sa inyo. Alam niyo ba, mga Filipinos, hindi lang gamit sa gobyerno, hindi lang pananim, kundi mga bahay, buildings. Ito atin pong teksto ay more or less magbibigay sa atin ng imagination, konsepto kung ano ang nangyayari sa isang building na hindi nakalagay sa pundasyon na matibay at inihahalin tulad sa buhay ng tao na walang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Hesus mismo. Sabi niya, sasabihin ko sa inyo, kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig. Sabihin nga natin, nakikinig. At sumusunod. Sa mga sinasabi ko. So, nakikinig at sumusunod. Hindi lang nakikinig, tapos wala na, paglabas dito, gera patani na dun sa East Coast, kung saan, sa Lucky Plaza, away dahil sa boyfriend. O kaya sa utang. O kaya sa chismis. Hindi sumusunod sa kalooban, sa salita ng Diyos. Parang relihiyon. Ang relihiyon kasi, sisimba ka. Meron kang narinig na homily. Pero wala po talagang pag-reflect, walang pagsunod sa narinig. Ang tunay na tagasunod ni Kristo, of course, tinawag kang tagasunod. Susunod ka. Amen. So sabi po dito sa verse 48, katulad siya ang isang taong nakinig ng salita, nalaman ng salita, at ginawa ang salita. Ito po ang katulad sa kanya. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at tinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. So ang buhay ng Kristiyano na hindi sumusunod sa kalooban at salita ng Diyos ay katulad nito. Tingnan natin ang 49. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko, pero hindi naman ito sinusunod, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. If you look at statistics sa Philippines, sa mga bahay o buildings na inaagos ng baha, o kahit na hindi ng baha, ng halimbawa lindol, karamihan ang problema ay pundasyon. Ang buhay Kristiyano ay nakasalalay sa kung ano ang pundasyon mo. Ang iyong pundasyon dapat ay matibay at ito'y napapatibay sa pagsunod sa kung ano ang iyong inaral, ano ang narinig mo, ano ang iyong natutunan. Hindi lang nag-note-taking, you just don't take notes but you also do. Ginagawa ang naririnig mo. Obey God and succeed. Sa kagustuhan nating magtagumpay sa buhay, napakadami nating mga sinusunod. Madami tayong mga formula, estratehiya, strategy para magtagumpay. Example, nagkapera ka, binigyan ka ng bonus ng amo mo. Sinabi mo sa lakay mo, lakay, bumili ka ng tricycle. Mamasada ka. Pero sa tingin niyo po ba, kapag yung lalaking yon na nagkaroon ng tricycle,
Number 1, hindi sumusunod sa batas ng traffic. Laging nahuhuli, laging nagmumulta. Pangalawa, sadot. Tamad. Hindi lalabas. Sa tingin niyo po ba siya po ay magsasucceed? So, ang gagawin ng asawa, magre-research. Paano magtagumpay ang pamamasada ng tricycle? So, ang dami pong mga kaparaanan. Pero po, sa totoong buhay, kapag okay kayo, okay ang relasyon mo sa Diyos na may lalang ng langit at lupa, may bigay ng hininga sa ating ilong at bibig, Diyos na nagkatawang tao, Diyos na nagsabing lumapit ka sa akin kung ikaw ay napapagod, bibigyan ka ng kapahingahan. Kung ikaw ay may ganong knowledge na ang Diyos na ito ay kaya kang panagumpayin, sunod ka lang sa kalooban niya. Siyang bahala sa iyo. Tell your neighbor, yung iyong seatmate, siyang bahala sa iyo. Ang Diyos ang bahala sa iyo. We often try countless ways to succeed in life, but nothing seems to work. Wala pong mga do this, number 1, number 2, number 3, number 4, and you will succeed. Hiwalay sa salita ng Diyos, hiwalay sa kalooban ng Diyos, walang tunay na tagumpay. Amen po? Amen. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge God, and He shall direct your paths. You do not trust in your own wisdom. Huwag magtiwala sa sariling kaalaman, laging mananalangin. Ang Christianity po, hindi katulad sa relihiyon. Nadadalhin mo lang ang sarili mo sa loob ng simbahan, and that's it, pansit. Christianity is a way of life. Pakikipagrelasyon sa Diyos. Na ultimong anong isusuot mo. Minsan ay napapausal ka, Lord, ano po bang mas magandang isuot ko today? Hanggang sa level na yon. Hanggang doon sa ganong uri ng desisyon, maliit, lalo na sa malaki, merong kaugnayan sa Diyos. Hi, telephone. Obedience. Obedience to God is the key. Subalit po, ang obedience o pagsunod ay napakahirap gawin. Di ba? Mahirap po. Para naman silang mga obedient talaga. Di ba mahirap po mag-obey? Oh, yun, mas realistic. Di ba? Sabi na iba. Love your enemies. Forgive 70 times 7. Minsan lang. Obedience is hard to do. Si Adan at si Eva, chapter 3 pa lang ng Biblia. Genesis chapter 3. Unang ikatlong chapter sa buong kabuuan ng Biblia, bumagsak na ang ating unang magulang. Nag-disobey sila at dahil nga po doon, pumasok po ang kapangitan, kamalasan at higit sa lahat, kamatayan. Pumasok sa human race at dala-dala po ng kamalasan, kapangitan, kamatayan, yun pong mga sufferings, pain, sickness, confusion, fightings within the family. Ganito lang kakarampot na lupa na nalagyan ng bakod, nasakop ng bakod. Inabot na sa barangay. Bakit mo binakuran akin yan? Sinukat. Nag-rent ng geodetic engineer. Pinasukat yung sukat ng lupa na nasakop. Nagbayad ng 10,000. Ganito lang pala ang nasakop ng kapatid. Pero hindi, dapat akin yan kasi yan ang nasa titulo ko. Nung hinating ni Papang at ni Mamang yan, akin yan. Oh my goodness. Kasama po yan sa pagpasok ng kasalanan sa lahi ng tao. Selfishness. Hindi niyo madadala yan sa kabilang buhay.
Minsan, kapag nalamangan kayo, gigil na gigil tayo, di ba? Natural po yun eh. Ako, nakaranas din po ako. Nalamangan ako. Nakapagbayad na ako ng 310,000, yung lupa ibinenta sa iba. At nagkapera ulit sila doon na double jeopardy. Talagang gilag-gilag. Anong ginawa ng Diyos? Nung nag-pray na ako, Lord, suko na ako. I surrender all. Alam niya anong ginawa ng Lord? Yung kaibigan kong abogado, mabilis pa sa alas 4, napalagyan po niya ng lien and encumbrance sa likod ng titulo na kung hindi babayaran si Mr. and Mrs. Ferdinando Mercado, itong titulo na ito ay hindi maililipat. Pag ang Diyos ang gumawa, mas matagumpay. Mas sigurado ang tagumpay. Kaya po, balikan natin yung ating pong topic. When you obey, you will succeed. Pag-obey ang nagdadala ng success. Lagi ko nga po sinasabi, wala pong naging malas sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. May alam ba kayong naging masunurin sa Diyos at puro kamalasan ang inabot ng buhay? May mga pagsubok. Sabihin nga natin, trials. Challenges. Pero yun lang po ay dahil gustong ipakita ng Diyos na makapangyarihan siya. Amen. Wala pong nagkaroon ng kamalasan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil higit sa lahat po, ang pagsunod sa Diyos ay napakadaming ginagawang mabuti sa buhay natin. And first and foremost, lahat ng nagsasabing mahal niya si Jesus ay dapat sumunod. Dahil ang sabi niya sa John 14:15, if you love me, gawin mo ang utos ko. Sa mag-asawa po, may mga ganyan. Sino po dito ang may asawa? Taas po ang kamay. Yung pong asawa na hindi pa sumakabilang bahay at hindi pa sumakabilang buhay. Di ba yung mga asawa natin, kapag tayo po ay pinagbibigyan sa gusto natin, nakakaramdam tayo na mahal tayo. Example, ako po, minsan nagpapahilot po ako ng paa kay Kuya Ferdy. Kapag ka po yung nararamdaman ko na parang walang atensyon, walang ano, huwag na lang ako hilutin. Isipin yung isang bahagi lang ng paa yung nagaganon kasi nanonood ng basketball. Pero kapag attentive po siya, sinunod niya yung instruction ko, di yung sa may dulo ng sakong o whatever.